definition ng ibig sabihin ng pag-ibig, kapatid, ano din po kapatid, ma-misguided din tayo pagdating sa salitang pag-ibig, kapatid. Now, why I'm saying this? Because, sa lahat ng ginawa ng Diyos ay nakabase yan sa pag-ibig. Even the grace, even the blessing, even the salvation. It is very heart of the Bible. For God so loved the world that He gave. Ibig sabihin, sacrificial giving, His giving His Son, and ang sabi to die. Ibig sabihin mga kapatid, that is grace. Amen po. So, sa lahat ng ginawa ng Diyos kapatid, it is based on His love. So, ibig sabihin kapatid, napakahalaga na maunawaan natin para hindi natin ma-misrepresented kung pagdating marinig niyo yung pag-ibig. Huwag mo natin pag-usapan yung mundo kasi that is twisted talaga. But let's talk about what is the definition or the biblical definition of love. And it is very important and critical sa ating mga buhay para mailakad din natin na ito pala yung ibig sabihin ng pag-ibig. Amen. Are we ready? Amen. Amen. Lakwan din ang buhay ng Lord sa ating mga buhay. Amen. So, first, the biblical definition of love is we can find it in 1 Corinthians 13, verse 7. So, let me read for you. He said, love is patient and kind. Love is not jealous or boastful or proud or rude. Sabi niya, it does not demand its own way. It's not irritable. And it keeps no record of being wrong. See? It does not rejoice about injustice, but rejoice whenever the truth wins out. So, love never gives up, never loses faith. It always hopeful and endures through every circumstance. It means, mga kapatid, love never fails. So, what does it mean? By that whole context, mga kapatid, it gives us that love is an action. Kasi ang sabi niya, never give up, is that it rejoices, the truth wins out. It does not demand. So, ibig sabihin, pag sinasabing love, kapatid, love is not just a feeling, but it's an action. Kumbaga, ginagawa at sinasabuhay. Paano malaman na yan ay pag-ibig? Because mayroong pasensya. Patient, tama? Paano malaman na mayroong pag-ibig? Because he is kind. Ibig sabihin, gentle. Mga kapatid, mahinahon. Bakit mo malaman mayroon siyang pag-ibig? Because hindi siya siloso kung anong meron sa iba. Hindi siya boastful o sa ibang, yung mapagmalaki. Hindi siya proud, it means sa ibang salin yan, o arrogante. At hindi siya rude. Ano ibig sabihin? Yung walang hiya. It does not demand its own way. Ibig sabihin, hindi niya i-insist ano ang gusto niya. The Bible says, it does not demand its own way. Hindi siya irritable. Ibig sabihin, hindi agad magagalit. And, mas lalo na, it keeps no record. So, baka hindi mo alalahanin yung kasalanan o kamalian. This is the same God, kapatid, no? Ang sabi niya, it does not rejoice. Now, ito mga kapatid, natutuwa ba tayo pag yung mga kapatiran o nakaranas ng mga some point? Nag-rejoice ka ba? Kasi sabi, it does not rejoice about injustice, but it rejoices whenever the truth wins out. Now, love never give up. Nag-give up ka ba, kapatid, in some point? Pabayaan mo na yan. Ganyan na yan. So, ano ba yung sinasabi nating love? Sabi, never loses faith. Hindi nawala ng pananampalataya, always hopeful. Hindi nawala ng pag-asa. And it endures. Ibig sabihin, through every circumstance, ang pag-ibig ay hindi ka papahiya. It never fails. Kaya ang sabi, it endures. Now, kung pasin natin mga kapatid, and by the whole context, ibig sabihin, this is a verb. What's the mean verb? It's an action on how we relate to others. That is the definition, biblical definition in 2 Corinthians. Mahalaga ito mga kapatid. Bakit po? Para alam natin, mga kapatid, kung totoo ba talaga tayo na sinasabi natin, nagmamahal ba talaga tayo? Are we really
have this kind of love. Kapatid, kung totoo bang nagmahal ako sa Diyos, nagmahal ako sa kapatid. Kasi pag magmahal tayo sa Diyos, kapatid, the same way, nagkakaroon ito ng tinatawag nating pag sa buhay habang tayo nakikisalamuha sa kapwa-tao at kapatiran, especially kapatid. So, pansinin natin dito mga kapatid, it means it's not just an emotion, not love, mahal kita, Brad, or mahal ko si Lord. It is about of doing something, and that something mga kapatid, it relate patient and kindness, kapatid. Amen? Yan po ang sasabing pag-ibig. Kasi sabi, love is. Love is. Ibig sabihin, that is the definition. Yan po, ibig sabihin, pag mayroong pag-ibig, ibig sabihin, may kasunod siyang gentleness, patient, mga kapatid. So this is, natawag natin, paano tayo mga kapatid, na paano ba ako lumakad na may pag-ibig? Paano ko ba masasabi na ako'y nagsasabuhay na mayroong pag-ibig? This is in biblical. So it's not about, bigyan kita ng bulaklak, bigyan kita ng chocolate, mahal lang kita. That is only mga kapatid, a token of love. Token po yun, kapatid. But it means love. It is your character on how you relate sa mga nakasalamuha mo. Even when we say about pagdating sa ating pananampalataya. Now, that is the, ano po, kapatid? Check. Okay. That is the verb, kapatid. Narinig naman din natin. Since, mga kapatid, love is a verb, ibig sabihin, an action word. Tama po mga kapatid? Alam natin yan. Action word, ibig sabihin, it must be acted. Dapat nagkakaroon ng pagsabuhay. At that is result. Kung tayo po ba, ay nandun yung pag-ibig natin. Na, marinig natin mga kapatid, na in the name of love. Tama po ba kapatid? So, ibig sabihin, ano ang pangalan ng pag-ibig? Kasi mayroon po, ang pag-ibig is a verb. Ibig sabihin ng verbo. Kapatid. So, since it is a verb, there is a name. Tama po, kapatid. So, who is this love? Sino ba yung pag-ibig na to? Kasi ito yung mga action niya, kapatid. Ito yung naging resulta. Now, who is love, mga kapatid? So, sabi niya, dear friends, let us to love one another, for love comes from God. Anyone who loves is a child of God and knows God. But anyone who does not love does not know God. Ano pong sabi? For God is love. So there is a name of love. Ang sabi niya, for God is love. Now, so love now is, God now is love. So, di ba pansin natin ang sabi ng Lord, in the name of the Father, in the name of the Son, and in the name of the Holy Spirit. So what is the name? The name of Jesus. So the name of love now is Jesus. Salvation has a name. Who? Jesus made to become flesh. Tama po. The grace of God, kapatid, is Jesus. Become flesh. The salvation, sabi that the eternal life has a name, is Jesus. Sabi na ni Apostle John sa 1 John chapter 1, John, that we saw the eternal life, the life itself, and His Jesus. And the same way, mga kapatid, pag marinig natin ang pag-ibig, mga kapatid, now, love is an action, but the love has a name. And this name is Jesus. Kaya ang sabi that this is true love. God sent His Son. Kapatid, pinadala niya anak. Ano po bang ang anak niya, mga kapatid? Jesus. Because God is love. So, manawaan na natin, mga kapatid, kung anong ibig sabihin ng pag-ibig. Anong pangalan ng pag-ibig? Kasi ito yung pinaka-genuine, ito yung mga kapatid, yung origin ng pag-usapan natin ang pag-ibig. Who is love and what is love? Kung marinig nyo, who is love, ibig sabihin, it talks about a person. Because since God is love, so love has its name. Because love, it never be a name, because it's an action word. Tama po mga kapatid. Example, tumatakbo. Sino yung tumatakbo? Sabi ako, o si Agustin, o si Kuya Nil na tumatakbo. That jumping or running is a verb. The same way, love. Love is not just yung tibok ng puso, kapatid. Hindi po yung tibok ng puso ang pag-ibig. Sa Biblia,
Ito yung totoong pag-ibig, kapatid. Patient, kind, not jealous, not boastful, not proud, not rude. Hindi ka i-insist yung gusto mo, not irritable, and it keeps no record of being wrong. Now, pag nagkakaroon tayo ng ganyan mga kapatid, ibig sabihin, you are acting now in love. Na kung wala yan sa atin mga kapatid, so there is no love. Maybe that love is gawa-gawa lang in your minds, in the mindset of the people. You're just making your own definition of love. Yan yung mahirap. Yan sabi ko, most of the term word love is misrepresented even in the Christian community because they do not know what is love and they do not know also who is love. It's been a long time, lalo na yung nagkaroon ako ng asawa, kapatid, kung paano pinaunawa ng Lord sa akin yung grasya niya. Kasi all the grace of God is based on His love. Kaya nga, sabi dito sa Bible, all fountains are built in His love. Yung fountains, ito yung well ng Lord sa ating mga buhay. Ito yung banal na Espiritu. Ang sabi niya, built on His love. Sa pamagitan niya ng pag-ibig, wala po yan mga kapatid. Kung wala pag-ibig ng Diyos, kapatid, we are not worthy of everything. Amen, mga kapatid. Kaya dapat maunawaan natin, pagsasabi natin, ano ang pag-ibig, para magkaroon din tayo. Pag alam natin, kapatid, na ito yung pag-ibig, di mailakad natin. Kasama ko pala ang pag-ibig kasi ang Diyos ay pag-ibig. God is love. So the name of God is Jesus is God. So it means the name of love is God. The name of love is Jesus. Very clear, kapatid. Huwag na tayong lalayo kasi pag pupunta tayo sa mundo at sarili natin kaisipan, mawawala tayo. Yan po ang mangyayari in some point, kapatid. Wala. the biblical definition of love and who is love. Amen po. Are we ready? Amen. Amen. Diretso tayo mga kapatid. So, ito yung ating pinaka-main verse ngayon. I have loved you even as the Father has loved me. So sa John 59, ang sabi niya, remain in my love. So, paano tayo ngayon mga kapatid na mamuhay at na may pag-ibig? Ang sabi ng Lord, I have loved you. Ibig sabihin mga kapatid, kasi sabi niya, I have loved you. Kung pansinin niyo paano sinulat ni Apostle John, ako kasi I'm very particular on how it's written para maunawaan natin ang salita na ito, kapatid. Ibig sabihin, I have loved you, hindi pa mga kapatid, ang Panginoong Hesus, amen? Ibig sabihin na bago pa siya nandyan, bago ka pa isinilang, minahal ka na niya. Tama po, kapatid. Ang sabi niya, I have loved. Pag sasabing yung love na may D, that is past. Ibig sabihin, past. Tapos na, mga kapatid. At sasabing I have loved, ibig sabihin, from the past until now. Ang sabi sa English yan, past, future tense. Kung in the English term. Ibig sabihin, ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, mula noon hanggang ngayon. So, ang basihan pala ng pag-ibig ng Diyos, kapatid, is hindi sa ating pagsunod. Hindi sa ating mga nagagawa. Hindi sa ano pwede natin ibigay kay Lord. Ang basihan ng pag-ibig ng Diyos is kasi yun yung karakter niya. Bakit mo sinabi na, yan Kuya Nils, the book of Romans says that, ang sabi niya that, God demonstrated His love while we are still sinners. Ibig sabihin, kaaway ng Diyos. Christ died for us. Tama po ba, kapatid? Ibig sabihin, minahal na tayo ng Diyos, kapatid, nung makasalanan pa tayo, hindi pa tayo kaibig-ibig, yung nasa in the position of rebellion or in sinful nature. Kaya dito pinaunawa ng Panginoong Hesus. Kasi pagdating sa grasya, sa blessing, babalikin ko ulit kapatid, nakabase yan sa pag-ibig ng Diyos. Lahat ng ginawa mga kapatid is about love. Kaya nga the Bible is a love letter of God to us, para sa atin. It is His love letter mga kapatid. Kaya nga dito, sabi niya, I have loved you. Ibig sabihin, sa ang Panginoong Hesus, it also give us an understanding. Ano po kapatid? That Jesus is only existed before them. Tama po kapatid. Ang Panginoong Hesus nag-exist na po siya bago pa mga kapatid. Kasi sabi niya, I have loved you. Hindi niya sinasabi, I will love you. Kasi sabi, I will love you, mamahalin kita. Ang sabi niya, tapos na siyang nagmahal. Hanggang ngayon, mahal pa rin niya.
Yan po ibig sabihin yan, kapatid. Kung paano yan sinulat. Yan po sabi niya, I have loved you. Dito pa lang mga kapatid, maunawaan mo, anong klaseng pag-ibig ng Diyos? Na hindi pa ako sinilang, nandun na yung pagmamahal ng Diyos sa akin. Nakalaan lang pag-ibig. Kasi kapatid, hindi po nagbabago ang pag-ibig ng Diyos. Kasi makasalanan pa tayo, at yung niligtas tayo mga kapatid, tumanggap tayo sa Panginoon, the same. Kapatid, hindi po nagbabago, wala pong favoritism si Lord pagdating sa pag-ibig. Kasi pantay-pantay tayong mahal ng Lord, mga kapatid. Amen po ba tayo? Are we happy? Yes. Palakpakan natin si Lord. Amen. Praise the Lord, mga kapatid. So yan po sinasabi ni si Lord mismo dyan ang nagsabi, mga kapatid. Now, ang sabi niya, ito ang pinakamaganda, kapatid. Ang sabi niya, I have loved you even as the Father has loved me. Amazing po yan. Unawain natin isa sa anong klaseng pag-ibig to. Kasi ang sabi niya, even as the Father has loved me. Anong klaseng pag-ibig? Yung pag-ibig ng Diyos Ama sa kanyang anak, mga kapatid. What is kind of love? Kasi dito natin nakita din na at the same time, binibigyan tayo ng isang magandang understanding that how the Father loved Jesus, it is the same way He loved us. Kung paano po minahal ng Diyos Ama ang Panginoong Jesus, it is the same way. Kapatid, bakit po, kapatid? Di ba ang sabi ng Panginoon o ng Diyos Ama, ito ang aking pinakamamahal na anak. Di ba, the time of baptism? That you can find it in Matthew, Luke, and Mark. Now, imagine mo yan mga kapatid. Kung itong pinakamamahal ng anak ng Diyos, binigay para sa atin, para mamamatay, para sa atin, na gano'n ka kamahal ng Diyos? Kaya ba ibigay yung anak mo? Di siguro. Para mamamatay, lalo na pag mamamatay sa kasalanan ng iba. Now, isipin mo ngayon mga kapatid, think, you have to think. Kasi ang sabi ng Lord, I have loved you. So sabi, nandun na yung pag-ibig, ibig sabihin, everlasting yan. Now, ano yung basihan ng pag-ibig? Ang sabi ng Panginoong Jesus, even as the Father has loved me. So the basis of love of Jesus Christ is the same way that the Father loved Him. Kapatid, para maunawaan natin yung tinatawag natin grasya para magkaroon tayo ng lalo sa pag-usad sa buhay. Kasi if you understand this mga kapatid, I believe your life will be changed. Magbago ang ating buhay, ang ating mga pananaw, mga kapatid, lalo na patungkol sa pagdating sa mga spiritual na salita ng Diyos. Remain in my love, it's very, kumbaga kapatid, ito pa lang, ang dami natin pwede makuha niyan. But let's proceed mga kapatid. So the main point here mga kapatid is, He give us the basis. Ano ba yung basihan? Paano po ba tayo minahal ng Lord? Natanong ba natin yung mga kapatid, Lord, paano ba ako minahal? Ano yung basihan? Ano yung tinatawag na criteria? Paano ko malaman? Gaano ba ako kamahal? Gaano ba kalalim, kataas? Ano ba yung measurement, mga kapatid? Kasi yan ang sinabi dito, mga kapatid. The main point of this one is, He give us the very clear understanding. Kasi ang sabi niya, even as the Father has loved me. So it means, the way that Jesus Christ, kapatid, loved us, paano tayo minahal, it is the same way kung paano po, minahal ng Ama ang anak. Amen? Nakuha na natin? Very clear, mga kapatid. Klaro ba? Kaya ang main point niyan, mga kapatid, is, ito po yung the basis of how Jesus loved us. At that is main point. Kaya ang sabi sa 13:34, Book of John. Amen. A new commandment I give you. Bakit nyo? Bago, kapatid, no? Bago yan. Ang sabi niya, as I have loved you, amen, so you also must love one another. So dito lang mga kapatid, since na tayo minahal ng Lord, may bago siyang command o kautusan na binigay sa atin. Kapatid, dahil minahal tayo ng Diyos, ang sabi niya, you also must love one another. No, ito yung sasabi, balikan natin mga kapatid, no? Pag sasabing pag-ibig is patient, gentle, not arrogant, not proud. Ano pa mga kapatid? Not insisting your way. You are not demanding.
You are not irritable. Yan po ibig sabihin yan, mga kapatid. Pag rin yung love, hindi yung feeling, mayroong ibigay, mayroong kang matanggap, mayroong kang ibigay, hindi yung pagmamahal. Kapatid. That is only, mga kapatid, kaya sabi ko, yung mga token yan, the token, kapatid, is a token. Sapo, paano mo masasabing minahal mo ang misis mo? Of course, the token yan is, you give them flowers, alagaan mo yung pamilya. For the way how you communicate it, paano mo sa iparating sa kanya, dapat mayroong patient. Gentleness. Kapatid. Yan po ibig sabihin pag nagmahal tayo. Para hindi tayo mag-miss out sa biblical principles pagdating sa love. Kasi kaya sabi ko marami yan dito ngayon mga kapatid, it's misrepresent pagdating sa love. Ibig sabihin, they also misrepresent the Lord. Because God is love. Now, ang sabi niya, for this everyone will know. Para malaman ng lahat. Pag nag-ibigan tayo, kapatid, ang sabi, you are my disciple. Ayun ang mahirap ngayon. If you're not loving each other, kapatid, then we are not the true disciples. Kasi ang sabi niya, that everyone will know, malaman ng iba, kapatid, ng lahat, na kayong mga disipulo. Ang sabi niya, that love one another. Ang sabi niya, dito mga kapatid, if you love one another, mga kapatid, babalikin ko, may maganda diyang sinabi ni Apostle John. Amen. That is in John 13:34. Amen. Praise God. Lapakan natin si Lord. Amen. Amen. Ang sabi niya sa New King James Version, kapatid, ang sabi niya dito, a new commandment I give to you, that you love one another as I love you. So, paano natin mahalin ang kapatid? Ang ating mga kapatiran. Okay? Ang sabi niya mga kapatid, tandaan niyo mga kapatid, no? Pero maunawaan natin para hindi tayo based on emotion and feelings. Ang sabi niya dito, that you love one another as I have loved you. So, ibig sabihin, kung paano ka minahal ng Panginoong Jesus, ganun din ang pagmamahal mo sa kapwa mo. Kasi sabi niya, as I have loved you. Since the Father, kapatid, di ba, una, binigyan tayo ng isang magandang pag-aaral kung paano minahal, mga kapatid, ng amang Panginoong Jesus. Ganun din tayo niya minahal. The same way, ang sabi niya dito mga kapatid, magmahalan din tayo kung paano tayo minahal ng Panginoong Jesus. Now, the important thing is, do you know? Alam mo ba kung paano ka minahal ng Panginoong Jesus? Do you really understand this? Do you really receive this, kapatid? Kasi pag na-receive mo ito ng tama, natanggap ito ng tama, at ma-communicate mo rin ng tama, maisabuhay mo ba, maibigay mo rin ng tama, because you cannot give of what you don't receive. Hindi ka pwedeng magbigay ng hindi mo natanggap, kapatid. O makapagbigay naman, or yan sinasabi kong misrepresent katulad ng mundo. Kapatid. So ito yung basihan kung paano tayo magmahal mga kapatid. It's not by emotion. Dahil gusto lang kita mga kapatid ganun. Hindi po ganun kapatid. It's about on how you relate sa mga kahit kapatiran bilang mananampalataya, hindi lang dito kapatid. Kahit sa iba, the believers of Jesus Christ. Kasi they are also in the kingdom of God. Amen po. Mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Now, introduction mga kapatid. Love. So, intindihin natin mga kapatid, anong klase ang pag-ibig nagmumula sa Diyos? Okay. Ang sabi dito, love comes from God is giving love. Now, dito na mga kapatid, paano mo siya mga kapatid habang nagkakaroon ka ng character? Kapatid, is mayroong pagbibigay na pag-ibig. Hindi lang ikaw lang tumanggap. Receive. Ibig sabihin, you have to share. Kapag the same way mga kapatid, that is the love of the Father. He is giving out. Ano nga sinabi niya mga kapatid? This is how God love was revealed among us. See? Paano po naipahayag ang pag-ibig? Hindi by emotion. Hindi by boses, mahal kita. Hindi sinabi ng Diyos. Ang sabi niya, revealed. Kumbaga, pinahayag sa atin. Paano po pinahayag mga kapatid?
by sending His one and only, nag-iisang anak. Kapatid, nag-iisang anak, sabi, one and only Son into the world. Ang sabi, that we might live through Him. So, in Jesus, kapatid, ay meron tayong, ano po, pagkakataon na mamumuhay sa Diyos. Kasi dito mga kapatid, pag marinig nyo itong mga we might, this is a conditional statement. Ano yung conditional statement? You need to respond. Kailangan mo mag-respond. Saan? Ano pong response natin? Not by emotion. It is by faith because ang ating relasyon sa Diyos is not emotion. Hindi katulad sa mag-asawa. Ang relasyon natin sa Diyos is by faith through the living Word of God. Para magkakaroon tayo ng ano mga kapatid, yung pagdaloy ng wisdom ng Lord, ng revelation ng Lord, yung blessing ng Lord, para dumaloy siya ng diretso, kapatid. Kaya nga, ang sabi niya dito, that we might live through Him. So, ibig sabihin, kapatid, dahil pinadala na ng Diyos ang kanyang butong anak sa atin, is nasa atin ngayon kumbaga, nasa atin ngayon ang bola. Tama po? Nasa atin ang bola, paano tayo mag-response dito? Kasi nahihag na ang pag-ibig ng Diyos sa mamagitan ng anak. Kaya this is a matter of how you live. Kaya nga, dapat maunawaan natin kung anong ibig sabihin pag marinig natin ang pag-ibig, biblical definition. At sino ba to, kapatid? Para mailakad natin sa buhay. At ang sabi niya, that love consists in this. Ano consists mga kapatid? Nagkakaroon dito ng, kumbaga mga kapatid, ng isang, kumbaga, consist, ibig sabihin, pagkakaroon ng isang kaunawaan, kapatid, na pagdating, mga kapatid, sa pag-ibig ng Diyos, kung bakit niya pinadala ang anak, hindi dahil na minahal natin ang Diyos. Ang sabi niya, not that we love God. Paano ba pinadala ng Diyos sa kanyang anak? Dahil ba mahal natin ang Diyos? Kaya ang sabi niya puso dyan, hindi dahil pinadala ang kanyang anak, dahil nagmahal tayo sa Diyos. Not that we love God. Bakit po? But that He loved us. Ibig sabihin, He is the first who loved you and me. Siya yung unang nagmahal. Kapatid. Amen po? Siya yung unang nagmahal. That He loved us. Ang sabi niya, that He sent His Son as the atoning sacrifice for our sins. So, pagpunta ng Panginoong Hesus dito mga kapatid, hindi lang ito nag-ano siya. Yung pa-banjing-banjing. Meron siyang purpose, meron siyang mission. Ano po yung mission niya kapatid? Atoning sacrifice for our sins. Hindi pa banjing-banjing pasarap ng buhay. Even He is the Son of God, but ang pinaka-purpose kung bakit siya nandito, kasi ito yung consist na pagkatawag na bakit pinadala ng Diyos ang kanyang anak. Hindi dahil mahal natin ang Diyos, kapatid, dahil siyang unang nagmahal, at ang kanyang anak pinadala para maging kabayaran sa ating kasalanan. At ang kabayaran na yan, it's sacrifice. Kapatid, sacrifice. Amen po. Ibig sabihin, the love that comes from God is a giving love. He is the first who give. Amen. Pangalawa, ano po ang sabi dito kapatid? Okay, there is no fear in love. Takot ba tayo? Okay, may sinabi si Lord, fear in God. Tama po. Anong klaseng fear yun? Para maunawaan natin, kasi sinabi din ni Apostle John dito, there's no fear in love. But perfect love drives out fear. Because ano po ang fear? It involves punishment. Example, mga kapatid, siguro yung may mga nagpamilya na dito, amen, exempted mo na yung pagpapamilya na wala pa anak, siguro yung mga may anak na, kapatid. Di ba, at some point, mga kapatid, pag may anak kayo, natakot sa inyo, mga kapatid. Bakit po sila natakot? Dahil alam nila na kung anong ginagawa nila is meron talagang punishment. Tama po ba? Bakit mo natakot ang isang tao sa isang tao? O sa government, bakit ba ayaw natin gumawa ng mga mali o yung mga disobeying?
Because we fear the government. Ano po? Pero sinabi dito, tandaan niyo mga kapatid, no? Bakit sinabi ito ni Apostle John? There is no fear in love. Now, if you really love, dapat walang takot. Bakit po? But perfect love drives out fear. Ang sabi niya, because fear involves punishment. Ang sabi niya, the one who fears has not been perfect in love. So pag mayroon kang takot ngayon, hindi palaga nabuo yung pag-ibig. Ang sabi niya, we love because He first loved us. Now, well, bakit sabi ng Satan, you fear in God? Yung fear in God, mga kapatid, yung ibig sabihin nun, hindi yung tatakot ka na maranasan mo, Lord. Alam mo yung takot, ito yung tinatawag mga kapatid na mataas na paggalang. Pagdating sa gawain ng Lord. Pagdating sa salita ng Diyos. There's a term that in biblical mga kapatid that I forget. But dito, there is no contradiction kasi dito mga kapatid, ina-assure tayo. Kapatid, ina-assure tayo mga kapatid, when there is, mga kapatid, pag nabuo na yung pag-ibig mga kapatid, is, ang sabi niya, okay, it will drive out, aalisin niya yung takot mga kapatid. Hindi yung takot na magiging walang hiya. Yung the more ka mga kapatid, na magkakaroon ng pag-ibig ng Diyos, yung totoong pag-ibig ng Diyos na maranasan natin, mas the more ka mga kapatid na makilala siya because that love has a name, Jesus. That love is manifested through Jesus. At kung paano yung mga kapatid, tingnan niyo yung 1 Corinthians, that is the action of Jesus. He is patient for us. He is gentle for us. All of that is the character of Jesus. Kapatid, He doesn't hindi niya ilalala yung mga kasalanan natin. Tama po ba kapatid? That is all Jesus, kapatid. Kaya dito, kaya mahalaga mga kapatid, lalo na mga kapatid, sa akin personally, mas pipiliin ko, lalo na sa pag mayroon akong incoming soon, mga kapatid, na going to baby na anak, mas pipiliin ko mga kapatid, na mayroong pagmamahal na lumapit sa akin ang anak ko, kaysa, mayroon siyang lalapit sa dahil may takot siya. Kasi ang pagmamahal mga kapatid, pag sasabi, if you have fear, ibig sabihin, hindi pa talaga perfect ang love. Mga kapatid, mayroon pang pagdududa-duda. Mahal ba talaga ako ng Lord? Lord, ito ba talagang nais mo? Hindi ka assured. But the love that comes from God is assured love. Kasi ang nais ng Lord mga kapatid, if you are perfected in love, now there is no fear sa ating mga puso. Bakit po mga kapatid? God is love. And God is just, kapatid. Hindi dahil ang Diyos ay just, kapatid. Hindi, ang kasalanan ng tao, mga kapatid, is being paid once and for all. That is in Hebrew, kapatid. Isang kabayaran lang. So, ibig sabihin, mga kapatid, pag nagkakaroon tayo ng mga sitwasyon, just because consequence sa ating mga ginawa, is not a payment. But it's a discipline. It's not a punishment, mga kapatid. But a correction. Tama po mga kapatid? Because He is loving us. So, dapat maunawaan natin yung mga itong mga bagay para hindi tayo magkakaroon ng mga kuro-kuro na sarili natin. Ito. Isang point kasi we are making in our mind, kapatid, by, nagkakaroon din ng sarili mga definasyon, lalo na sa mga pagdating sa ganitong mga nangyayari. Kaya nga nagkakaroon tayo ng misguided in some point, kapatid, lalo na in understanding. You have to know more about God. Ano ba yung klaseng pag-ibig na to? Kaya love comes from God is assured love. Ibig sabihin, He will assure you. Ina-assure ka niya, mga kapatid. Diba? The Bible says, mga kapatid, is, kapatid? If you're really in Christ, kapatid, at many of those are quoting that, kapatid? That is in Romans 8:1. Ano po sinabi doon, mga kapatid? Okay, let me read. No condemnation. So, pag-condemn, it means punishment. Now, hindi ko sinasabi, ang fear kasi mga kapatid, alam niyo po kung sabing fear God, that is the highest reverend. Yan pong term yan. Pag sasabing reverend mga kapatid, pagdating sa Panginoon, dahil mahal mo siya ngayon, highest reverence mo siya, kung magiging siyang una. Pagdating sa gawain mga kapatid, nandun yung
tinatawag natin mga kapatid, yung pinaka-the best na gawin mo. Lalo na pagdating sa pag-ibig, yung the best na pwede mong ibigay. Yan po sinasabi yan mga kapatid, fear God. Kapag hindi pwedeng fear na matakot ka dahil mapapanis ka, kapatid. Hindi ito ibig sabihin, kasi si Lord, kaya nga sabi, the more we seek Him, di ba, sabi ni Lord, na hanapin natin siya. O bakit na kung tayo natatakot, paano na mahanap natin siya? Kung meron kang takot ngayon. Kung pagdating mo, papaluin ka. Is it really, yan ba talaga ating pakikilala sa Diyos? Kapatid? Ang ganong Diyos na mayroon tayo? Now, let's proceed. Kapatid. Now, love of God is replicated love. Ano ibig sabihin replicated? Kapatid. Alam mo yung meron? Reflection. Ibig sabihin ng replicated love. Ang sabi niya, if anyone says, I love God, but he hates his brother. Now, isa yan, kapatid. Meron ba tayong mga misunderstanding sa ating mga kapatid? Now, don't answer that. Just take in your heart. Now, sabi, if anyone says, I love God, but he hates his brother, ano po? Bible? Sinungaling? No, sabi mo, mahal mo ang Diyos, pero meron kang, you are hating your brother. You are liar. That is Bible means, hindi yan ako. Kapatid, you have to be clear in this. Ang sabi niya, for anyone who does not love his brother, now, yung love, balikin ko ulit, hindi yung emotion. Yung love, kung ano yung definition doon. Okay? Whom he has seen cannot love God. Bakit po? Because he has not seen. Kung sabihin mo ngayon, mga kapatid, na mahal mo ang Diyos, pero mayroong kinamunguya, nakapatiran, liar. Ano po? If anyone does not love his brother, ano po, kapatid? Kung di mo kayang mahalin ang kapatid na nakikita mo, paano masasabing mahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita? Di ba? Who he has not seen. Yun ang pinakamagandang dito mga kapatid. Isa ang pinakamagandang wake up call lalo sa ating mga buhay. Para maunawaan natin ibig sabihin pag sasabi natin pagmamahal. 21, and we have this commandment from Him. Whoever loves God must, hindi optional, hindi conditional, kapatid. May condition ka, mahalin ko lang siya pag may siya ibigay, mahalin ko lang siya pag kausapin niya ako some point. No, not condition. Ang sabi niya, must. Ibig sabihin, that is your first thing to do. An requirement, kasi must eh. You must to do it. It is an instruction, not a suggestion, not an opinion. Iba yung opinion. Bibigyan mo ng opinion. O, hindi ganyan. Suggestion, I suggest, brother. But ang sabi niya, must. Importante. Instruction yan, mga kapatid. That, ang sabi niya, that whoever loves God must love his brother as well. Now, do we really love God? Okay. Sa puso natin, mga kapatid, para magkakaroon tayo. Kasi brothers or sister yan in Christ Jesus. Para magkaroon tayo ng tamang paglakad nito pag sasabi natin pagmamahal. Now, that is only an introduction. Amen? For me, kapatid, at anais ko, at I'm sure, kapatid, na nais natin makilala, ano ba talaga ang puso ng Ama? Knowing deeply the Father's heart. Ibig sabihin, ang Diyos Ama, mga kapatid, ano ba yung nature? Di ba, alam na natin ngayon kung ano yung pag-ibig, sino yung pag-ibig, kung anong klaseng pag-ibig na nagmumula sa Ama. Ngayon, mga kapatid, binibigyan tayo na isang aral ngayon, ano ba yung nature, mga kapatid? Ano bang klase ng pag-ibig? Di ba? Ano yung ibig sabihin klase? Di ba, sa isang point, mayroong marinig, pahit naman ang pag-ibig nito. Ibig sabihin, makita natin ngayon, mga kapatid, malaman natin ngayon, mga kapatid, kung ano ang nasa puso ng Ama. Knowing deeply the Father's heart. Are we excited? Palapakan natin sa Lord. Amen? 1 Corinthians, Ephesians. I ask that out of the riches of His glory, He may strengthen you with the power through His Spirit and your inner being. That is Apostle Paul praying, kapatid. Ang sabi, so that Christ may dwell in your hearts through faith. Ibig sabihin, pag nanahan na si Kristo yan,
sa ating mga puso, kapatid, yan po pinalangin ni Apostle Paul. Din you, ibig sabihin right after, din you, ibig sabihin pagkatapos, you are being rooted. So ito pala ibig sabihin ng rooted. Grounded, ito pala ibig sabihin na tamang katayuan. Kapatid, you are rooted and grounded in love. Ang sabi niya, will have power together with all the saints. Now, right after, kapatid, if you are rooted and grounded in love, now, ngayon mo na maintindihan, katulad na sinasabi ni Apostle Paul dito sa Ephesians, para maintindihan mo, ang sabi niya, length, kataas, width, kalapad, height. Okay, length yung haba, width, kalapad, height, kung gaano kataas, kasi kung gaano kalalim. The love of Christ. At hindi lang yun, mga kapatid, to know His love that surpasses knowledge. Ibig sabihin hindi mo kayang maintindihan. So, ibig sabihin ito, mga kapatid, His love is without measures. Hindi mo pwede maisukat. Ang sabi niya, width, kalapad, length, kataas, height, kung anong taas yan, o deep, kalalim, kapatid, ang pag-ibig ng Panginoon Jesus sa atin. Ibig sabihin, the Father's love, kapatid, is without measure because ang sabi ng Panginoon, as the Father loved me. Do you imagine that, mga kapatid? Walang sukat ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At ang sabi niya, right after, mga kapatid, mayroon siyang sinabi dito, tandaan niyo, mga kapatid, ang sabi niya, to know that this love that surpasses knowledge, that you may be filled. Ano pong ma-fill? Paano ka mapuno? In the fullness of God. Because God is love. Yung pagpuno ng Diyos mismo sa atin, the fullness. Ito lang pala yung sikreto, mga kapatid, kung paano tayo mananagumpay sa buhay na to, na yung paglakad natin is full of breakthrough and miracles. You have to be filled with Him, with Jesus, because Jesus is love. Kaya nga, dapat intindihin natin ito, kapatid. If you want to be rooted and grounded in God, you must be, dapat mananahan siya sa ating mga puso. Through, not emotion. It is by faith. Amen? Kapatid? Para, ang sabi niya, will have power, kapangyarihan. Amazing po, kapatid. And, kasama ang mga sense, yung dating mga manampalataya, maunawaan natin, kapatid, that, sabi niya, talaga lahat, mga kapatid, haba, taas, lalim, kapatid. Ang sabi niya, ang kaunawaan natin patungkol sa pag-ibig ng Panginoon. Ibig sabihin, without measures. Amen po, kapatid. And by that, to know, and ibig sabihin, kapatid, karagdagan, to know the love that surpasses. Ibig sabihin sa ating kaalaman. At right after ang maging resulta, kapatid, you may be filled with the fullness. Ano mo ibig sabihin, mga the fullness of God? As God dwell in Jesus Christ, the fullness of His deity. The same way, kasi we are the temple, tama po. God, our body is a temple of God where the Holy Spirit lives in us. So, ibig sabihin, the fullness of God will dwell in us. Amazing yan, kapatid. That is full of breakthrough and revelation sa ating mga buhay. Ibig sabihin, mga kapatid, you are not an ordinary person. Kaya huwag mong sabihin, mga kapatid, season kasi, kaya nagagayto ako. Sa mga sakit-sakit, naubo-ubo ako. Do you understand kung ano ibig sabihin yan, mga kapatid? You are trampling the love of God sa ating mga buhay. That's true. Ito kasi ganyan. Kapatid, we have to know, kaya sabi natin, kapatid, we have to know the nature of God, the nature of love of God sa ating mga buhay. Para hindi natin kay Kuya Richard kanina, narinig niya yan, mga kapatid. Sabi ko, I will never be die. Maybe it's a form of joke, but I always declare that because that is Christian. You will never die. It's up to you, mga kapatid. That is biblical. Jesus said that if you believe in me, you will never die. You understand that? Ano ibig sabihin? Bakit mahalaga yung mga kapatid? Because dying, pag sabi natin dying, mga kapatid,
pag-usapan kasi ng dying, there is a process of dying. Tapos may mga sitwasyon o sakit, yan po ang process to going to die. Pwede ka naman pumanaw mga kapatid, right after, diretso ka na. You're just sleeping, not dying. We have to declare on this, kapatid, para manawaan natin, ano ba salita ng Lord, para hindi tayo yung madidisid ng kaaway at some point, kapatid, we are perished because we are lack of knowledge. Messiah declares, kaya nga, in some point, we are misrepresented the word. Hindi natin nakakaroon ng pagtayo sa salita ng Diyos. Kapag tayo sa salita ng Diyos, hindi ba natin manawaan? Pagdating sa may mga kunting bagay lang, ano kasi yan, kasi ito yung season of flow. Because you declare that, then it's yours. Pero hindi ko yung Richard yan. Always yan, mga Saudi yan. Sabi sa Saudi. Sabi ko sa kanya, yung isang Saudi na engineer, I will never be alone. Sabi niya, why? Because Jesus said, oh yes. Di know it, kapatid. Anyway, let's go. It means, kapatid, pag without measure, the love of God is unlimited. Kapatid, sinong gusto unlimited? Gusto natin yung mahilig sa text, unlimited. Sa kain naman, gusto natin unlimited, di ba? Sa mga kainan. Ganun yung pag-ibig ng Diyos, kapatid, unlimited. Hindi natatapos. Kapatid, hindi nang kukulang sa atin. It's being full sa atin. Na moment kasi kaya kailangan natin yung the right na paano tayo tumayo dito at tumanggap dito, mga kapatid. How amazing is that? So ba natin unlimited, kapatid? How about the unlimited love of God? Do we want it? That is one of the nature, the love of the Father sa atin, mga kapatid. At ganun din ang pagmamahal niya sa Panginoong Hesus, unlimited din. The same way, ang pagmamahal sa atin, unlimited din. Dapat ganun din tayo magmahal sa kapatid, unlimited din. Wala din tingnan yung sapos sa ating mga kapatid. Tingnan natin kung paano inabot ng Diyos tayo at sila. And you will know, kapatid. Pangalawa, Jeremiah 13. Ito, isa sa pinaka-the best na verse ko. Ang sabi niya dito, the Lord appeared to us in the past, saying, the same, paano sinulat? I have loved you. Ano po? With everlasting love. Amazing. Everlasting, kapatid. Ibig sabihin, there is no limit time. Kapatid, sabi niya, everlasting love. At malapas ang sinabi, hindi talaga tayo naghanap sa Diyos na. Ang sabi, I have drawn you. Siya ang nagpapalapit sa atin with unfailing kindness. Walang hanggang habag. Ang sabi, the Lord appeared to us in the past. So, sinabi na ng Lord noon, mga kapatid, na hanggang ngayon, deklarahan ni Prophet Jeremiah, the Lord saying, I have loved you with everlasting love. So the love of the Father to Jesus is everlasting. Dapat ganun din tayo, kapatid, sa ating mga kapatiran. Tama, because the way, ang sabi ng Panginoon, love one another as I have loved you. Pag sasabi, kapatid, dapat hindi lang season. Mayroon ka kapatid ngayon. Mahalin ko siya. Pero pag wala naman siya, makawin na sa Pilipinas, wala na yung pagmamahal. Hindi ganun pagmamahal. It's not seasonal, kapatid. Diba, in some point, kapatid, lalo pag, ganito yan, mga kapatid. In some point, sa mga mag-asawa, pag meron kayo, okay, mahal ng isa-isa, pero pag nandun yung mga kapatid, nagkakaroon kayo ng discussion or some point, nagkakaroon kayo ng misunderstanding, di ba isang point nawawala yung emotion, yung feeling. Kapag, nandun pa rin yung mo, bilang mag-asawa, pero yung yung bigat ng relasyon, medyo, kumbaga, nawala ng nakulangan. Hindi yan everlasting, kasi pag sasabing everlasting, kapatid, is mapagwalang hanggan. There is no bound in time. Amen, mga kapatid? So that is the love of the Father sa Panginoong Hesus. At dapat din sa atin, mga kapatid. So ibig sabihin, hindi lang season. Ibig sabihin may siyang bonus ngayon. Mahalin ko itong kapatid, lalapit ako sa kanya. Pag wala namang bonus, kaliwali na. So ibig sabihin, mga kapatid, pag everlasting, unchanging lang. It's not bound in the time, at it will not change. Because that is Jesus Himself. Unchanging love of the Father. Hindi po nagbabago, kapatid. Don't you think, mga kapatid? Example, mga kapatid, meron tayong, example ko lang. Yung mga iba na, example, mananampalataya, yung bumalik doon sa pumunta. Kung di ko to in-encourage sa inyo, no? Pag-usapan natin yung pagdating sa pag-ibig. Do you think that the love of God will change? Hindi po, kapatid.
Bakit? Kasi inabot tayo ng makasalanan pa tayo. Nandun yung pagmamahal ng Lord. The same way, mga kapatid. The same way, kaya nga, it's a choice ngayon. Ibig sabihin, the love of God is unchanging love. It will never change. Kasi ang pagmamahal ng Diyos, hindi yun sa ating mga, ano po kapatid, sa mga ginagawa natin. Ang pagmamahal ng Diyos na base yan sa kanyang pinaka-nature. That He is God and He is love. Amen, mga kapatid? Pangatlo, ito na. The Father's love is relational. Ano yung ibig sabihin ng relational, kapatid? There must be an intimate, hindi yan mahal kita. Pag sinabing intimate, mga kapatid, bigyan mo ng tinatawag na special treatment. Ang sabi niya, Beloved, let us love one another because, ang sabi niya, love comes from God. See? Everyone who loves has been born of God and knows God. So, paano mo sabihin mahal mong Diyos, hindi mo kilala ang Diyos kung sino siya? Kung hindi ka rin ipinanganak sa pagiging born again o being born of God. Kasi bago tayo mga kaibigan, sabing nagmahal tayo sa Diyos, kapatid, naranasan natin, na-encounter natin, at nagkakaroon tayo ng deep understanding sa pagkakilala sa Diyos. Kasi ang sabi niya, everyone who loves is being, born of God and knows God. Do we really know God about His character, His nature, His grace, kung paano siya mag-deal? Ibig sabihin, that is relational. If you're knowing someone, kapatid, it must be a relation. Hindi mo makilala ang isang tao, kapatid, kung wala kayong relasyon. Kaya nga dito sa who does not love, does not know God. See? Pag hindi ka nagmahal, hindi ka talaga kilala sa Diyos. Kapatid. Amen? So, ibig sabihin, dito pa natin mga kapatid, kilala ba natin ang bawat isa? Sample, mga kapatid. I am very honest. I am one of them. Alam ko ba yung mga gusto nyo at hindi nyo gusto? I am sure, kapatid, in some way, hindi ko alam. So, pag sinasabing relational, alam natin kung anong gusto ng Diyos sa buhay ko, sa buhay mo. And the same way, dapat alam ko kung anong gusto mo. Para yung gusto mo ang gagawin ko, ang hindi ko gusto, ang hindi mo gusto, hindi ko gagawin. Hindi na mabase sa, ito yung gusto talaga, yung gusto, you are demanding. That is demanding. Di ba sabi ng salita ng Lord, love is not demanding, you're not insisting your own way. Ibig sabihin, mga kapatid, now we know kung ano ba ang gusto ng Lord na gagawin ko. Kasi sabi, knows God. See, kapatid? Because who does not love, does not know God, because God is love. Ibig sabihin, love must be relational. I have to know kung anong gusto mo. I have to know kung anong hindi mo gusto. Para hindi ko yung gagawin, kapatid. Ang gagawin ko yung gusto mo. The same way, kung mahal natin ang Diyos, ang tawag, if you love me, you have to obey. Kasi ito yung nais ng Lord na gagawin natin. The same way, sa mga kapatiran. Kaya nga sinasabi ko, kapatid, isang point, I am one of that. Kasi hindi ko naman talaga, isang point, hindi ko naman talaga alam lahat ng gusto niyo at hindi niyo gusto Kaya ganito magmahal si Lord, kapatid. It must be relational. Now, kung sabi tayo talaga, mahal na sa kapatid, alam ko ba ang gusto ng Ferrari or hindi niya gusto? Now, kung alam ko din, I am truly in love, acting in love, in biblical love. Pag hindi ko alam, kapatid, so ang pag-ibig ko ay hindi pa talaga perfected. Hindi lang yung sama-sama, kapatid. Hindi ka lang pag-ibig. Ang pag-ibig, mga kapatid, is knowing Him. You are building a relation with Him. Kaya nga, the love of, kasabi niya, you are born of God. Ano yung ibig sabihin ng born of God, kapatid? Amazing po yan. You are not born in the flesh anymore. You are born in the Spirit, born of God. Yan po ibig sabihin yan, mga kapatid. Know who you are. And you will know paano po ang paglakad sa pag-ibig pagdating sa grasya. Ibig sabihin, the love of the Father is intimate. Kapag intimate, hindi lang yung basta na, okay, mahal kita kapatid. Hindi yung gano'n, kapag intimate. Pag intimate, mga kapatid, there must be nakasama na ang tinatawag natin, you are cared for the emotion. It now pertains the feelings. Example, gagawin ko ito kay Kuya Larry. Siguro pag gawin ko ito, alam ko na magaling kasi Kuya Larry. So, ibig sabihin, mga kapatid, is I have now building an intimate relation. Tama ko ba, kapatid?
Sa mga asawa nyo, di ba, di mo talaga gagawin ang ayaw niya. Because you're building an intimate relation. The same way sa Diyos. Tama po ba, kapatid? That is the truth. That is the love from God. Kaya sabi niya, you have to be born of God and knows God. Very clear yan, mga. That is the Bible now. Hindi yan sa akin, hindi yan kay Kuya Nils. That is the Word. Kaya nga, sabi ko, yung nagkakaroon ko ng pag-aasawa, kapatid, ay nagkakaroon pa ng deep end on how to understand, lalo na sa sa asawa, kapatid. Lalo yung mga babae kasi madaling, may masabi ka lang as a form of joke, pero madaling yung magkakaroon ng, mo yun, na, magkakaroon ng pag sa buhay, sa puso niya. So, the same way, kapatid. So, I really understand kung paano ako nabot si Lord at tinitingnan, lalo na sa akin, on how we deal the things. Paano ko dinil ang mga bagay, mayroong mga sitwasyon. Not that tolerated, mga kapatid, hindi yung tolerated, but I am sure, kapatid, and I have to, nais ko yung how the Lord will deal, yung noon, kapatid, He left the 99 and He find the one. That is the same way, kapatid. I have yung magkakaroon ng reflected love. You have to be a reflection, kapatid. So, isa yan sa naunawaan ko, kapatid, pagdating sa grasya ng Diyos. Kasi, pagdating nga sa grasya, mga kapatid, lahat po is built on His love. Nagmumula yan sa, sabi ng Bible, this is how God loved us so much that He gave His only Son. Kapatid. Now, dito tayo, intimate. Amen? So, the Father's love, the last is Romans 8:39. Now, ito naman pinag-uusapan, neither height, taas man o deep or anything in all creation. Even the angelic beings, mga kapatid, sinabi yan before that verse, o lahat ng mga nilikha ng Diyos will be able to separate us from the love of God is in Christ Jesus our Lord. Ibig sabihin, the love of God is inseparable. Kapatid, hindi siya mawawala sa'yo. Amazing yan, mga kapatid. Bakit po? Because He's dwelling in us. That is kaya nga, love is Jesus. Ang sabi niya, I will never leave you nor forsake you. That is Him. Ibig sabihin, inseparable. Now, separate lang yan, mga kapatid. If you decide it. Kung mag-decide ka, kapatid, it will be separated. But, ang sabi niya, in all creation, haba man yan, deep man yan, kapatid, ang sabi, there's nothing will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus. Amazing po, mga kapatid. Sa atin, madali lang tayo masaktan. At some point, wala na, kapatid. Wala na. Yun nangyari. Kapatid, pero wala na pag-ibig. Wala na yung patient, yung gentleness, yung irritable na. Sabi niyo, mga kapatid, the love of God is inseparable. Amen? Kaya huwag kayong maniwala kung sabi nga, di ka na mahal ng Diyos, Brad. Kasi pag napili ka sa Panginoon, kapatid, it will be inseparable. Because God Himself is God. At ang sabi niya that hindi siya, kapatid, ang sabi ng Satan alone, it always abide. Palagi siyang nananatili. Tama ba? It always abides. Kaya nga, no one will be able to separate. So amazing, no? So salamat sa Diyos. Lord, inseparable pala yung pagmamahal mo sa akin. Lord, intimate mo pala ang pagmamahal sa akin. Lord, everlasting pala. There is no time ang pagmamahal mo sa akin. Minahal mo na ako noong paman. Amen? Laban natin si Lord. Amen. Conclusion na tayo, mga kapatid. Don't worry. Sana tayo. Amen. Praise the Lord. Conclusion. Now, if you are living the life of love, kung namuhay ka sa pag-ibig, mga kapatid, it means that you are living the life of God. Amen? Because God is love. Ibig sabihin, kuya, paano ko mamuhay na may pag-ibig? You are living the life of God. Just replace the love of God because God is love. Tama po ba, mga kapatid? Now we think, mga kapatid, itong desire ko, ito yung desire ng Lord. Itong ginagawa ko, ito yung nais ng Lord. Ano ba talaga ang nais ng Lord? Mga kapatid. Ang nais ng Lord is a life to be filled with Him. A life to be filled with love. The fullness, mga kapatid. Yung pinakanais na, kaya nga, palagi sa salita ng Diyos, seek first the kingdom of God and His righteousness. Pagharian ka muna niya. Let the word of Christ dwell in our hearts. Ibig sabihin, siya muna. Kasi at some point, mga kapatid, some point,
Meron tayong mga sa trabaho, sa pamilya, sa gawain, ito talaga nais ng Lord, ito talaga yung will ng Lord, ang ginagawa ko, yung desire niya. No, ang desire na, pinaka-desire ng Lord, kapatid, is to be filled with Him. The rest will follow. Mga kapatid, ano ba sabi ng Ephesians? Be filled with the Holy Spirit. Yung sabi niya, do not drink with wine. Yung wine, yung mga bagay-bagay sa mundo, that is in, by symbolic man, or in physical, na alak, kapatid. But the thing is, ang pinakanais ng Lord sa ating mga buhay is only isa lang, to be filled with Him. And Mary chose it. David found it. Diba ano sabi ni David? One thing I seek. One thing I ask and one thing I seek. Isa lang, kapatid. Wala pong marami. Hindi yung, kasi marami sa atin, we are putting in our mind na ito yung nais ng Lord, yung mga desire natin. But the only thing the desire ng Lord sa atin is mapuno tayo sa Kanya. At pag mapuno tayo sa Kanya, mga kapatid, ang paglakad is tuwid. Ang mga daladala natin is, yung mga kabigatan is, ano po, kalag na, break na. Ang mga mountains natin, it will become plain. Sabi niya lang po, mga kapatid. Kung mapuno tayo ng Diyos, kapatid, mapuno tayo sa pag-ibig niya, amen, ibig sabihin, you are living the life of God, is you are living the life of God. If you're saying you're living a life of love, na may punong-puno ko ng pag-ibig. Eh kung puno ka ng pag-ibig, kung wala naman ang buhay ng Diyos sa buhay natin, you are liar. John said that. Sino niloko? Di sarili lang. Kapatid. Kaya ang sabi niya, 4:13, we know that we pass from death to life. See, kapatid? Paano po tayo from death to life? This is not physical death, but spiritual. Paano ka mapagtagumpayan na yung wala ka na sa kamatayan? Kasi pass from death to life, ang sabi niya, because we love the brethren. Yung pagmamahal na yun, balikan natin na, hindi emotion. Hindi kayo, bibigyan kita ng pera ngayon, mahal kita. Hindi ganun ang pagmamahal. Balikan natin kung ano yung definition ng pagmamahal, kapatid. See? Because we love them. Kapatid, amazing kapatid, bakit po? Kung mayroon tayong mga, hindi natin minahal ating mga kapatid. Alam mo lang, pagdating sa langit, kapatid, hindi kayo magkikibuan doon. Sige nga, kapatid. Pagdating sa langit, ano pa rin kayo? Yung hindi kayo friends. Sino niloko? We have to know this, mga kapatid. Kaya ang sabi niya, dito natin malaman, mga kapatid, we pass from death to life. Ibig sabihin, Apostle just talking about the spiritual death, not the physical, kapatid. Ibig sabihin, na buhay na yung spiritual natin because we love the brethren. He who does not love his brother, ano po? Pag hindi nagmahal sa kapatid, ano po? Nananahan sa kamatayan, abides in death. That is in 1 John 3:14. Hindi ako yan. That is the word of God, kapatid. So how do we know that we are saved? Paano mo malaman na nagmamahal ka? Na ligtas ka? Kasi sabi niya, you are passed from death to life. And that is spiritual life. Kasi John is talking about sa physical na mga kapatiran. See? Kapatid? Kung meron tayong hindi pa ngayon na mga hindi kinikibo na mga kapatid na nagmamahal din sa Panginoong Hesus, kapatid. Now we have to, ano po, balikan natin to reflect it. Am I really in love? Am I really living the life of God? So you have to, mahirap mag-claim, tapos meron tayong mga hindi pa natin na hakbangan, mga kapatid. Sabi, di ba? Sabi, he who does not love his brother or sister abides in death. So patay. Kapatid. And that is how we know that we are saved. Kapatid. Na kung meron pa tayong mga hindi kinikibo, hindi mga disagreement ngayon sa mga kapatid, let go yan. Kapatid. Because you are abiding na lahat kapatid sa kamatayan. It's not me. Kapatid, no. It is the Lord. That is the word of the Lord. Amen po. Very clear yan, mga kapatid. Now, ang application natin, and the same way, by the next, i-ano natin, mga kapatid, i-expound natin on how I can remain in the love of Christ. So, living the love of God is a life changed by His love.
Kapatid, pag mapuno tayo sa pag-ibig ng Diyos, hindi na ikaw nanahan, hindi yung gusto mo. Hindi yung nais mo, kapatid. Ito yan na yung pagbabago sa nais ng Lord sa ating mga buhay. There's really a change. Dahil dito, sabi niya, paano ba ako manatili sa pag-ibig ng Diyos? Okay, but let's read. Ito yung application natin, kapatid. Paano mo ko sabihin mananahan ako sa pag-ibig ng Diyos? Beloved, if God so loved us, sabi niya, we are also ought to love one another. So, kailangan nating mahalin ang bawat isa. No one has ever seen God, but we love one another. Pag minahal natin ang bawat isa, yung sabi kong biblical na definition ng pag-ibig, mga kapatid, no, hindi yung feeling. God remains in us. See? Nanatili sa atin ang Diyos, and His love is perfected in us. Kapatid, nagiging perfecto ng pag-ibig. By this, sa pamagitan nito, we know, ano po? That we remain in Him. So, kapatid, ganito yan mga kapatid. Hindi tayo makapanatili sa Diyos pag ang Diyos hindi nanatili sa atin. Yan kung ibig sabihin yan. Just for instance, mga kapatid, sa atin kasi, minsan kasi, kakaroon tayo lalo sa arrogante, pagdating sa spiritual. Actually, kapatid, God, we cannot find God if God does not reveal unto us. Pag ang Diyos, hindi siya nagpaparana sa atin, hindi talaga natin totoo matatagpuan ang Diyos. Because si Lord ang unang tumagpo sa atin. It is the same way. Now, how can I remain in Him? Paano ako manatili sa Kanya, sa Kanyang pag-ibig? Sabi niya, if we love one another. Kapatid. Amen? Sabi niya, if we love one another, God remains in us. And by this, we know that we remain in Him. So, ibig sabihin, kapatid, ang ating action, ang ating paglakad, kapatid, is yung biblical na pagmamahalan, ang Diyos ng pag-ibig na nanahan sa atin. At dito natin malalaman na tayo ay nanatili sa Kanya. Kaya sabi niya, and in us, ano po, He has given us the Spirit. Ano po magtitestify? Hindi po si kapatid. Na paano ka nagmahal sa Diyos? Bakit ka ligtas? Ang sabi niya, the testify is the Holy Spirit. The Father has sent His Son to be the Savior of the world. Ibig sabihin, paano masabing nagmahal ka sa Diyos? Paano mo nasabing matestify na totoo yan ang salvation na yan? It is the Spirit na patuloy na nag-encourage sa atin paano po magmamahal. That is how God remains in us. Pag wala po, mga kapatid, encouragement, inspiration, now, kapatid, let's go back to the Lord. Because love is, personal. Tama? Tama po, kapatid. Personal yan, kapatid. Wala pong magtuturo, mga kapatid, na kung paano po yung relation nyo, gano'n po ka-intimacy. Example, kapatid, paano nyo magkakaroon ng intimate? Example, tuturuan ba kita, mga kapatid, na the way, paano ka magkakaroon ng intimate ba yung pinaka-close na relasyon sa pag-asawa nyo? Hindi po, kapatid, because it is you how you work. Paano ka mga kapatid, to work out, kaya may saling work out. Paano ka mag-response, mag-work out sa pag-ibig ng Diyos? In the same way, mga kapatid, is to work out natin, sasabi natin, pag mahal natin ang Diyos, dapat mahal natin ang bawat isa. At ang pagmahal natin, not feelings, not emotion. It is based on faith. It is based on how God loves us. Amen po, mga kapatid. Tayo po tumayo. Praise God. Lapahan natin si Lord. Ayun, mga kapatid, exalted the living God. Hallelujah. The more we seek Him, the more we love Him. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. I give you praise. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, we know na pagdating sa pagmamahal mo, Panginoon, Lord, wala ka di kayang gawin. Bagkus, Lord, ang nais mo, Lord, is to remain in you. At through that obedience, Lord, alam namin na kami
nanatili sa iyo, Diyos. Salamat mo. Come on, church. The more we love you. Let's seek the Lord in His presence. The more I seek you. Come on, church. Sing. The more I seek you. Sing it like a prayer. Sing it in your heart, kapatid. The more I love you. Hallelujah. Thank you, Jesus. You are willing, Lord. The more I find you. Hallelujah. The more I love you. Come on, church. Once again. The more I seek you. Jesus, hallelujah. Let's seek the Lord. The more I love you. Seek Him and He will be found. He said in His word. The more I found you. Lord, I feel us with your spirit. Fill us. The more I love with your love. Come on, hallelujah. I want to see. I want to see that you're real. Woo! Yes, Lord. Hey! See it like Mary did. Oh, this love is so deep. It's so deep. It's more than I can stand. Woo! Yes, Lord. Come on, church, once again. I want to sit down at your feet. I want to sit at your feet. Drink from the cup in your hand. Lay back against you and breathe and feel your heart. Feel the heart of the Lord. His love is so deep. It's more than I can stand. Come on, once again. Desire, church. Lord, I want to sit at your feet. I want to sit at your feet. Drink from the cup. Woo, yes, Lord. Lay back against you and breathe in your heart. Hallelujah. Desire is church, desire. Remain in love, coming back to the heart of worship. Hallelujah. Remain in the love of Jesus. Ask for Him, church. Ask for Him. Once again, I want to see the Lord. I want to ask for Him. For those who ask will be given. Seek Him. For those who seek will be found. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. This love is so deep. It's more than I can stand. It's overwhelming. It's overwhelming. Hallelujah, it's overwhelming. It's overwhelming. So overwhelming. Oh. Hallelujah. Jesus. Let's open our heart, church, to the Lord. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, my heart is open for you. Say it that you mean it, church. Hindi mo makapasok si Lord pag hindi mo siya pagbubuksan. Tandaan natin yan, kapatid. Hindi siya makapagpuno kung marami tayong daladalang emosyon, kabigatan, ano mang mga inisip, kapatid. Kung puno tayo sa sarili natin, the Lord cannot fill us with His love. Ang sabi ng Lord, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open. Sa atin, mga kapatid, sa mga oras na ito, declare it in your heart. Lord, my heart is open for you. Have your way right now. Have your way. Lord, touch every heart. Sa mga willing na papasukin ka, Panginoon, Lord, punuin mo ang mga puso, Panginoon.
Lord, narito ang iyong kawan. With an open arms, an open heart. Lord, we are ready to be filled by you. Lord, we are ready to encounter you. Church, always remember the Lord is always willing. The Lord is always willing. Ano mang mga kabigatan sa puso ngayon na mapagpigil, ang katotohanan, kapatid, malaya tayo. Malaya ka. Malaya tayo magpuri sa Panginoon. Just ask Him. Just open your heart to Him, church. Pag mapuno tayo ng pag-ibig ng Diyos, yan ang po ibig sabihin, kapatid. You are filled with God Himself. Hallelujah, Lord. Lord, let it be, Lord. Nasa gabi ito, Panginoon, meron kang babaguhin buhay. Meron kang gagawing milagro, even sa online. Na makapanood ng mga video, Panginoon. Lord, meron kang baguhin, Panginoon. Nang gabi ito, Lord, hindi masasayang. Bagkus, Lord, hallelujah, mayroon kang ginawa behind the scene sa aming mga buhay, Lord God. Mayroon kang papagalingin ng mga sugat, Lord. Mayroon kang bibigyan ng breakthrough, Lord, sa buhay ng bawat isa. Mayroon kang katugunan sa mga panalangin, Lord, ng bawat isa, Panginoon. Lord, mayroon kang papalaguin na pananampalataya, Panginoon. Lord, mayroon ka, Panginoon. Hallelujah. Napakaluman ng mga apoy na pananampalataya at pusong lalong lalapit sa iyo. Lord, right now in the name of Jesus, let the fire of the Holy Spirit, I declare in the name of Jesus, be filled, hallelujah, na mag-iinit ang aming pananampalataya. Hallelujah, a heart of serving, a heart to worship, a heart, oh God, to serve you, a heart to love you. Let this church, oh Lord, let this church to live in the life of love. Let this church to live in the life of you, O God. Let this church be changed by your love in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Lord, release, O Lord, the fullness of you in our life. I declare in the name of Jesus, there is a change. There is a breakthrough. Hallelujah. There is a freedom in your name. In the name of Jesus. Hallelujah. Oh, it's so overwhelming. Right now, church, this is your moment na makipag-usap sa Panginoon. Renew our vows. Hallelujah. Kung ang pagmamahal na yan, kapatid, is lukewarm na, pagdating sa pag-ibig ng Diyos. Ngayon, kapatid, ask the Lord to make it hot again, na mag-init ito, kapatid. Na hindi ito maligamgam. Hallelujah. Hayaan mo, mga kapatid, na mangusap ang banal na Espiritu sa kalagitnaan ito. Holy Spirit, speak to your people. We are ready to listen to you. Sa puso man, sa boses mo yan, sa boses mo, banal na Espiritu, in terms of voice, or sa puso man, or revelation man, Lord, we want just to hear you speaking sa aming mga puso ngayon. Ipalala mo sa amin ang iyong pagmamahal sa amin, ang klaseng paano ka nagmahal sa amin, ang pagmamahal na mumula sa iyo. Lord, remind us with this love. Remind us what is love. And remind us who is love. Hallelujah. Lord, let this fire, O God, to touch every life. To burn for you, Lord. Let this fire, Lord. And church, the Lord has already declared, and you need to respond by faith. Kailangan natin mag-respond sa Kanya
sa pamagitan ng pananampalataya. Kung ano yung mga nagrema ngayon na salita ng Diyos sa ating mga puso, hold on it, church. Hawakan mo. Huwag mo lang hayaan na lalagpas sa magkabilang tainga. But allow it to dwell in our hearts. Allow it, the intimate love of God, the everlasting love of God, the relational love of God, kapatid, the unchanging love of God, let it dwell sa ating mga puso. And that is Jesus. Father, we thank you tonight. I believe, Lord, na nangusap ka sa bawat isa. Lord, I pray, Lord God, na mayroon ka ng ginawa sa aming mga buhay. I always declare, hallelujah, thank you, Lord, that only you can do, na gumalaw at tumipo sa bawat isa ang mag-abot Panginoon. It's only you can do, and I thank you for this privilege, that I am your mouthpiece tonight. And I pray that through your Holy Spirit, you are the best teacher, O Lord. Hallelujah. You are the best teacher. You are the best comforter. Hallelujah. You are the best partner, O Lord, sa aming mga buhay. Hallelujah. You are the best leader. Hallelujah. You are the best director sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. You are the best friend. Ikaw ang tunay na kaibigan namin, Panginoon. Salamat, Lord, that you call us to be your friend. You call us to be your friend. Thank you, Father, for your great love. Thank you for your word. And thank you for your presence. Thank you, Lord. And we know, Lord, and we are assured that you are working in this midst. You are working in this church. You are working in this congregation. You are working in our life. You are working in the midst of situation. You are working in our faith. You are working because ganun ka magmahal sa amin ng Diyos. We receive it. Church, receive it, believe it, have faith in the name of Jesus. We pray. Amen. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Reminders mga kapatid, bago natin silyohan sa panalangin. Right after na mag-altar call, huwag nyo munang galawin yung mga upuan. Hindi naman tayo nagmamadali. Hayaan natin na iligpit natin yan pagkatapos ng benediction, mga kapatid. So ulitin ko ulit, right after na altar call yung nagdadala ng mensahe ng Diyos, hayaan nyo muna yung mga upuan dyan. Para pag-announcement, upo muna tayo, hintay natin na masilyuhan ng panalangin. Isa sa reminders sa gawain ng Diyos, ito yung worship service, ito yung tema ng isang buwan, live the life of love, sa mensahe ng Panginoon sa ating mga buhay. Sabi niya, I have loved you even as the Father has loved me. Remain in my love. Ito yung gawain right after tonight sa araw ng bukas, Friday. Worship online. Yung Inspire and available, mga kapatid. 12:30 ng hapon, Saudi time. I would encourage you na yung mga mahal natin sa buhay, mga mahal niyo sa buhay, if able naman kayo, wala naman kayong gagawin, involve them to hear the Word of God. Walang distansya pagdating sa gawain ng Panginoon, mga kapatid. Devotion, right after na 6:30 p.m. hanggang 7 p.m. Devotion yan, music devotion. Right after 7 to 8, mayroon tayong music practice. At sa araw ng Sabado, Bible study naman sa Dana. I hope and I pray na yung salita ng Diyos na dala ng mga nangunguna doon, sila yung ginagamit ng Diyos. Nawa yung mga host na taga roon ay willingly and heartedly they are opened by the Word of God and they are allowing the Word of God
to work in their lives as well. Sa main JAL naman, pinapangunahan ito ng mga JAL brethren doon sa main JAL. I would encourage na sa tagal-tagal na rin na magkasama tayong nag-aaral sa salita ng Diyos. Nawa hindi lang tayo mag-desire na mag-exit. Mag-desire din tayo na maging daluyan ng salita ng Diyos. Na magiging pagpapala tayo sa libre nating natanggap, mga kapatid. Sa araw ng linggo, mayroon tayong discipleship. Kung available ka, kapatid, open ito sa lahat. Dito tayo tuturuan. Dito tayo ititrain ng Panginoon. 7 p.m. onwards ito. Meron tayong online kasama ang mga kapatid na hindi able. But as long as you're able to come, hindi dito pag-uusapan yung kapaguran, but pag-usapan natin paano tayo ma-restore sa ating kalakasan physically pagdating sa salita ng Diyos. Sa araw naman ng Lunes, prayer intercessory, lahat, welcome din ulit. Lahat ng manggagawa, I pray na you will be able to come. Because this is the backbone of the church. Ang panalangin. Araw ng Martes, kung able ka, kapatid, we have the prayer walk, personal prayer, evangelism. Same as well sa pamilya. Gawin natin. If you're being inspired by the Holy Spirit to do something na it is not just na ikalago sa iyong personal, but you will be a blessing to others. Gawin natin, mga kapatid. Merkules, music devotion online. Mag-umpisa ito ng 7 p.m. or 7:30 onwards. O lahat ng naka-assign sa devotion, pakiusap ko sa inyo, pag-aralan ninyo yung mensahe, yung topic na ibinigay sa inyo. Do not just deliver just because kailangan dahil ikaw yung nakalagay. Desire to fast, desire to abstain, na magkaroon ng kapangyarihan ng salita ng Diyos unang-una sa ating mga buhay, sa mga naka-assign. Dahil bago ito bitawan, magkaroon na ito ng rima at kapangyarihan sa bawat isa sa atin. So kung may time kayo, able kayo sa time, mga kapatid, redeem it and use it to glorify God. Involved on this kind of ministry. Pangpito, sa araw ng Huwebes, at ito yung ginagawa natin ngayon, ano man ang kapaguran, i-desire ninyo na magkaroon kayo ng mahalagang oras para sa Panginoon. Kabinante na nandito sama-sama tayo magpuri. Kung hilin sa inyong kalaman, sa Book of Acts, ang sabi ng salita ng Diyos, Acts 1:4, they are gathered in Jerusalem, worship, praying one another, because mayroong sinabi ang Panginoon ay doon, hintayin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na ibibigay. Same as well, we gathered, we encourage, parinig natin ang salita ng Diyos, ang pangaral ng Panginoon, magiging inspiration tayo, mga kapatid, mula sa ating mga personal hanggang sa ating mga mahal sa buhay. Huwag natin paghinayangan ang oras at pagkakataon na mayroon tayong ganitong gawain na pinagkatiwalaan pa tayo ng Panginoon. Amen? Kaya salamat sa inyong mga buhay. Salamat sa bawat isa. Hallelujah. Na mabuti ang Diyos. At sa ating namang security, iwasan natin ang maingay o mag-ingay sa hallway. Diretso tayo sa admin. Pagpasok, huwag sabay-sabay. Minimize ang tawanan sa labasan, lalo na sa hallway at sa pababa ng sasakyan. Kwentuhan ng malalakas ang boses. Huwag labas-pasok during praise and worship, especially sa Word of God. Ingatan at iwasan na lakasan ng pagbukas ng pinto at pagsara dahil yung vacuum na yan, mga kapatid, lalagabog o aabot yan sa buong kabahayan kung hindi nyo lang ito napapansin. Lahat ng mga driver natin, available yan, paghatiran, huwag lang tayong magmamadali. Enjoy natin yung moment na may fellowship tayo. Enjoy nyo, mga kapatid, yung pagkakataon na magkasama pa tayo.
Then one day, it will come. Iba naman. Maaaring gamitin ka ng Lord, i-deploy ka. Maaaring i-trim ka ng Lord, i-prone ka ng Lord. So somehow, mahalaga ang sinabi nga ng salita kanina ng Panginoon na ginamit yung ating kapatid, napakahalaga ang pagmamahal na mismo ang Diyos ang nag-design nito sa bawat isa sa atin. Kaya pag sumikapan natin, i-enjoy natin by the glory of God. If you are convicted by the Lord to clean the sanctuary of God, gawin mo kapatid. Magtulungan, pagsumikapan natin. Amen? Salamat sa biyaya ng Diyos. At ito yung mga magagawa by next week. Ang muna sa mga magagawa ngayon, ang Kuya Clyde ang siyang nagbukas sa panalangin, ang Kuya Edwin natin sa testimony, ang Kuya Arnold naman sa operatory, ang Kuya Eli mayroong mahalagang ilakad ngayon, kaya ang inyong lingkod ang tumayo sa giving, ang Kuya Richard ay siyang tumayo sa pagpapaawit. Salamat sa buhay ng Kuya Nels sa mensahe na pinagkatiwala ng Diyos sa kanyang buhay, at ang inyong lingkod na siyang pagsasara sa gawain ngayong gabi. Amen? At by next week, ito yung mga magagawa. Ang Kuya Binol, ang siyang opening prayer. Kuya Aldrin sa testimony. Ang Kuya Clyde, operatory song. Sa giving exhortation, ang inyong lingkod. Ang magpapaawit, ang Kuya Joey. At ang magdadala ng mensahe ng Diyos, ang ating Kuya Eli. At ang magbibitbit o magsasara sa panalangin, victory prayer o closing prayer ang Kuya Richard. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Sa congregational naman, sa araw ng Lunes, prayer intercessory, ito yung mga magagawa by Monday, adusin ng next week. Kuya Edwin, ang siyang magbubukas sa panalangin. Praise and worship, Kuya Richard. Ang exhorter naman natin, ang Kuya Alvin. So, congregational na panalangin. Ang victory prayer, ang Kuya Larry. Amen. Salamat sa Panginoon. Salamat sa bawat isa. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Almighty Father in heaven, in the name of Jesus. Lord, maraming salamat sa kapangyarihan ng iyong mga salita na aming napakinggan, na siya naman, Panginoong, magbabago at magtuturo sa amin how love work in us, O Lord. Salamat sa gabi ito, Panginoon. Salamat sa grasya at pabor mo, O Diyos, na binigyan mo kami ng araw na ngayon na marinig namin ang pinakamensahe mo sa aming mga buhay. Tulungan mo kami, O Diyos, na may apply namin, mailakad namin sa pamamagitan ng aming mga pananampalataya ang iyong mga salita. Maraming salamat sa lahat ng maggagawa, lalo na, Panginoon, ang buhay ng aming kapatid na siyang daluyan ng iyong mensahe, ang Kuya Nels, Lord. Salamat sa kanyang buhay. Patuloy mo siyang pagpapalain, anoint him, and continue to give him the knowledge of your will. Same, O Lord, ang kongregasyon na to, patuloy mo pagyamanin sa iyong pagmamahal. Kami man, Panginoon, ay nangangailangan ng kalinga mo at ng pagmamahal mo, nang sa gayon, Panginoon, makapagpatuloy kami sa aming paglakad at pagpapagamit sa ministeryo mo, Panginoon. Salamat sa gabi ito. Salamat sa mensahe mo sa aming mga buhay. At i-extend mo ito doon sa aming mga mahal sa buhay. Salamat, O Diyos. Purihin ka namin ako sa lahat. And Lord, extend this prayer sa provision na siyang aming pagsasaluhan. Salamat sa mga kamay na naghanda nito, ang buhay ng mga kapatid. Lalo na, Panginoon, ang pinagmulan ng pinansyal nito. Hindi mo pinagkukulang ang sanctuary mo, ang mga anak mo, Panginoon. Patuloy mong i-empower ang bawat isa sa amin na sa aming pagtatrabaho sa bansang ito, magiging pagpapala kami sa aming mga kumpanya, sa aming mga katrabaho, sa iglesia mong ito, at sa aming mga mahal sa buhay. Patuloy na kayo ang aming kalakasan at mananagumpay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu, Church, always declare by faith, the Lord is with us, the love of God will empower us. In Jesus' name, Amen. Amen. I will request everyone to raise our hands, kapatid. Amen. The Word of God, dahil sa ating pangipag-isa at pananalig sa Kanya,
makalapit tayo sa Diyos ng may pagtitiwala at panatag ang loob. Kaya inihiling ko sa inyo na huwag kayong panghihinaan ng loob dahil sa mga kahirapang tinitiis ko alang sa inyo sapagkat ito'y para sa inyong ikararangal. Kapatid, umayo tayo, marumang naranasan. The Lord is faithful to His word. We will be victorious. In Jesus' name. Amen. Ganda ng jacket. Hindi ko naramdaman yung labi. Talagang panalo yung jacket. Yung puriro. Si Ruben. Hindi talaga. Hindi kinaya na Kuya Pinol eh. Nandun pa siya, kuya? Oo. Nambok naman, nambok. Kaya wala. Dulog dyan dyan. Wala na silbi. Ano kayo dulog dyan dyan. Bumpo na sa carpet. Lamig-lamig na. Hindi napapansin ko. Akala ko nakastili. Yung gumaganon-ganon pala. Pero talaga naman. Gusto ko yan. Jacket pa mo. Hallelujah. Ano sir?